Mahal. 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 Masama sa katawan ang uminom ka ng sabaw pang alis ng hangover. Hanahlo. Ikaw nga talaga. Mahal. Hanahlo. Alam mo ba? Ang tagal kitang hinanap, napakahirap. Paano siya nabuhay? Matagal nang patay si Hanahlo. Maghiwalay na tayo. Bakit? Noong panahong iyon, ang nobya mo ay namatay sa aksidente sa kotse. Ikaw ang nagpakuha sa akin na ipalit sa kasal. Babayaran kita. Kung gusto mo ng pera, trabaho, o pinakamahusay na medikal na tulong para sa nanay mo, kaya kong ibigay lahat ito. Sa tingin mo ba, ginawa ko ito para sa salapin ng angkan ng mga zahan? Tama na, bukas papadala ko ang abogado na may kasulatan ng paghihiwalay. Mahal. Tikman mo ang kape na bagong niluto ko. Hindi makakatulong ang pagpapaamo, sinabi ko na. Na huwag mo akong tawaging mahal. Mahal, pwede nating ipaghiwalay. Ayaw ko ng bahay, ni ang kotse. Gusto ko lang ng anak. Anak? Sa pagitan natin, hindi talaga ito pwede. Pangahas mong pinlano ako. Hanahlo, ang tunay kong pag-ibig sa buhay na ito ay si Zenyan lamang. Ikaw, pamalit lang sa kanya, ay nangahas na magplano laban sa akin. Ginoong Zan, nakuha na namin ang lahat ng surveillance video sa paligid ng villa, ngunit ang gina ay parang naglahong parang bula. Mga walang kwentang tauhan. Si Hanahlo ng pamilyang Zon ay nawawala na sa loob ng 10 buwan. Lahat ng electronic surveillance ay hindi nakapagtala ng kanyang kinaroroonan. Kung may impormasyon kayo tungkol sa kanyang lokasyon, mangyaring tumawag sa hotline ng programa, 1,000,000 ang premyo. Bless you. Noong umalis ako sa pamilya Zhan, hindi lang itsura ang binago ko, kundi pati mga surveillance device ay inihanap. Duke Zhan, gusto mo akong mahanap? Panaginip lang yan. Mga anak ko, gutom na naman kayo. Nandito na si Mommy. Sa kompetisibong ugali ng tatay, kapag nalaman niya tiyak na, itatapon ako sa dagat para maging pagkain ng isda. Ngayon, kayong tatlo ang aking kayamanan. Hindi na ako makapagtatago magpakailanman. Paano kung ibigay na lang ang panganay? Bunso, ito ang DNA test result na nagpapatunay na siya ang tunay na anak niyong dalawa ni Hanahlo. Pinapadala po ni Hanahlo ang bata para sa inyo. Nasaan si Hanahlo, ang isang babae na panganakla pero di nag-alaga ng anak. Anong karapatan niya na gawin akong ama ng anak niya? Ayon po sa nagdala nito, si Young Madam ay pumanaw noong mga anak. Namatay sa ospital. Patay na siya. Ito po ang larawan niya noong buhay pa. Alisin mo yan. Sabihin mo, saan siya libing? Ay. 674 kalye siya. Duke Zhan. Kahit 2 buhay kong pagmamahal, di pa rin maabot ang puso mo. Dapat ko nang tigilan.
Hay naku. Kung hindi lang malubha ang nanay ko. Na makita ang apo niya, isang huling beses, hindi sana ako makikipagsapalaran dito. Hala, ang gaganda ng mga bata. Artista kaya sila, anong magulang kaya, ang merong, mga anghel na anak. Ako si Zachary Luo. Kuya nila. Ako naman si Zoluo. Ate nila. Harry, Tommy, bilis dalawa. Sumabay kayo kay mama. Ma, bakit ka naka-sunglasses? Mag-artista ka ba? Ano ba alam mo, ito ang tawag kong steal. Kayo rin, magsunglases na kayo agad. Naway. Huwag sana ako makatagpo ni Dukizan. Dukizan. Hala. Ito na kaya ang araw ng pagkamatay ko? Umingiti siya sakit. Yung malayelong mukha, nakangiti pala. Dukezon. Bakit ka biglang umuwi ng bansa? Ha? Hindi mo ba ako welcome? Saan naman? Salbahe, ang bilis, may bagong pag-ibig. Tara na. Makinig kayo, pag may nakita kayong lalaking nakasweet, may magarbong damit na ganyan, lumayo kayo agad. Bakit po? Baka kasi, manyak na magnanakaw ng bata. Nay, itong tito, ang pogi-pogi, paano naman? Magiging masamang tao. Ay, huwag husgahan ang libro sa pabalat, di masukat ang dagat sa sandok. Umalis ka. Ay, aalis na ako kaagad. Nay, yung tito na to, kamukha ko. Nagliwanag lang mata mo. Pare, hindi ba sa tingin mo, yung batang babae kanina, kamukha ni Hana Luo? Ano ang sinabi mo? Tigil mo nga yung paghahanap, nakita ko kanina, sumakay sila ng taxi at umalis. Kahit bumalik ka pa, di mo na aabutan. Impossible. Patay na si Hanahlo noon pa. Sa advanced na PS technology ngayon, ang husay ng mga edits, isang litrato lang, hindi sapat na patunay, napatay na siya, di ba? Noon pa man, nagpadala na ako ng tao sa lahat ng lugar. Kung buhay pa siya, ang mga tauhan ko, di sana nabigo siyang hanapin. Ang tracking system ng pamilya Zon ay talagang malakas. Pero baka naman, siya lang yung nakalusot sa sistema ninyo. Binibigyan mo ng sobrang credit ang inabandon ng anak ng Luo. Ano naman kung inabando ng anak, noon pa man, ang hipag ko nga, nakapanloko sa'yo, ibig sabihin noon, magaling talaga siya. Kung di ka marunong magsalita, manahimik ka na lang. Umikot ka. Hoy, di mo ako ihahatid. Saan tayo pupunta ngayon? Kishan Highway. Kishan Highway. BLG. 674. Kuya, bakit mo ako dinala rito? Upang ipakita sa'yo ang puntod ni Hanahlo. 674. Puntahan mo ang impyerno. Napakaswerte ng hipag ko. Na may libing dito. Kuya, hindi ba't ito ang lugar kung saan na-aksidente si Zane? Buwisit. Kahit patay na si Hana, sinisika pa ring agawin ang atensyon kay Zen. Tol, paano naging ganito kasakto? Hoy, napansin mo na ba? Ang mga pagkakatulad ni na, hipag at ni Zane, ay dama-dami. Si Zen ay may magandang edukasyon at magandang dalaga. Ang taong katulad niya, isang basura ng angkanlo, paano niya kayang ipantay kay Zen? Ang dahilan kung bakit mo pinakasalan ang hipag noon, ay dahil rin, na mukhang-mukha, talaga siyang Zane. At yun lang, kaya sa isang taong pagsasama. Hindi ko siya ginalawang kusa. Hoy kuya, saan nakalibing ang hipag ko? Parang hindi naman, may sementeryo dito. Maghanap ng paraan na mailipat ang ina ni Hanahlo sa Huanya Medical Center. Kuya, hindi mo naman talaga pinaghihinalaan, hindi pwede, nagbibiro lang ako kanina, patay na ang hipag ko, 5 taon na ang nakalipas. Hana. Inay, nakauwi na ako. Inay, ngayong pag-uwi ko, hindi lang gagamutin ang sakit mo, kundi kukunin din si Harry, pabalik. Hana, huwag susukuan ang anak mo. Huwag kang mag-alala.
Talagang hindi ko siya pababayaan muli. Nag-apply na ako bilang yaya ng pamilya Zan. Magtatrabaho na ako bukas. Inay, kailangan ko nang umalis. Kapag may pagkakataon, babalikan kita. Ang taong ito na si Duke Zan. Napakaingat para makita si Harry. Kailangan kong magpanggap na katulong para makapasok sa pamilya. Binibini, lumabas na si Master Zan. Kumain ka muna ng kaunti. Ayaw kong kumain, gusto ko si mama. Gusto ko si mama. Ano na problema ni Binibini? Bakit siya ayaw kumain? Simula pa noong bata siya, may anorexia na si Binibini. Tanging pagkain lang niya, yung mismong luto ni Master Zan. Subukan ko, kaya akong magluto. Ikaw, baguhan pala. 5 taon na ako, nagsisilbi sa pamilya Zan, ni isang subo man lang, ay hindi niya kinain, sa mga niluto ko. Ikaw pa kaya? Bless you. Hintayin mo. Lulutuan ka ni Mama, ng masarap. Binibini, kain ka lang ng konti. Binibini. Ikaw, bagong katulong, bakit ka nagpapapansin? Sabi ko na nga ba, ang pagkain lang ni Binibini ay luto ni Master Zan. Hindi niya kakainin ang luto ng katulong. Ang desisyon ni Binibini, hindi nasa iyo, kundi nasa kanya. Hindi. Marcus. Wala ka pang, nakakain kaninang umaga. Kumain ka kahit konti. Ayaw ko, gusto ko si mommy. Gusto ko si mommy, gusto ko si mommy. Wala kang mommy. Bakit? Lahat ng bata sa kindergarten, may mga mommy, bakit ako walang mommy? Nandito lang si mommy sa tabi mo. Dahil ang mommy mo ay, talagang walang hiya. Iniwan ka niya at tumakas. Duke Zan, nagsasabi ka ng kalokohan. Munting Panginoon, basta't inumin mo, ang lugaw na ito, dadalhin kita kay mommy. Ano nung lakas ng loob mo, magsabi ng kalokohan, sa harap ng anak ko? Panginoon, may mga taong, mahilig magpa-impress. Tulad mo, katulong na may baluktot na isip. Ang aming pamilyang Zan, ay tumanggi na sa marami. Binatang Panginoon, uminom ka kahit konti, mabait ka. Kahit isang subo lang, sige na. Sinabi na namin noon, binatang Panginoon, ay hindi kakain ng pagkain, gawa ng ibang tao. May natirang pagkain ba? Ito. Paano ito nangyari? Binatang Panginoon, lumabas ka sandali. Binatang Panginoon, mula sa Juania Hospital, may natanggap kaming balita, nakuha sa surveillance ang taong bumisita sa kwarto ng ina ng Binibini, ngayong araw. Naintindihan. Panginoong Zan, bigla sumakit ang tiyan ko. Kailangan ko pumunta sa Sifi. Hinto ka dyan. Sino ka talaga? Isa lang ako, karaniwang katulong. Karaniwang katulong. Paano nakapasok ang karaniwang katulong sa aming pamilyang Zan? Ikaw na karaniwang katulong, nakagawa ng bagay na kakainin ni Marcus. Gusto kong malaman ang tunay na mukha sa ilalim ng maskara mo. Noong panahong iyon, nakalusot ka sa surveillance at pagsubaybay ng pamilya Zan. Palagi kong pinaghihinalaan. Kung alam mo rin, ang mga diskarte sa pagbabalakayo. Ginoong Zan, ano ang pinagsasabi mo? Ako'y talagang isa, pangkaraniwang katulong. May isang. Dalhin siya tanggalin ang make-up. Hoy, hoy, hoy. Hoy, bunso. Parang wala namang suot na makeup. Ginoong Zan, tingnan mo, ako'y tunay na isa, pangkaraniwang katulong. Waterproof paint, di ba? Kunin ang espesyal na pantanggal ng waterproof paint. Opo. Hoy, anong gagawin mo? Hoy. Tigil. Hannah Lo, Ako si Hannah Lu. Kung may bayad ka, kainin mo ko. kakagatin kita. Kadiri ka. Hannah Lo, paano natin ayusin ang utang mo? Bayad na ako. Ganito na lang. Babayaran kita ng 10 beses. Maghahanap ako ng lalaking para maramdaman mo ang hirap na dinanas ko noon. Ano sa palagay mo? Anong balak mo?
Gusto kong tiyakin, ang kahihiyang dinanas ko noon ay babalik sa'yo ng 10 beses. Duke Zan. Ako ang kay Marcus. Tumigil ka. Kung maglakas loob kang, magsalita pa ng isang kataga. Sabi mo dadalhin mo ako para hanapin si Mommy. Totoo ba? Alex, iuwi mo ang binata sa kanyang kwarto. Opo, binata. Anong karapatan mo magsalita sa harap ko na ikaw ang ina ni Marcus? 5 taon na ang nakalipas. Hindi ko dapat siya iniwang mag-isa. Isang duwag ka lamang na takot sa kamatayan. Kaya ako bumalik para hanapin siya. Tumutunog ang telepono ko. Bakit ka nagkakandara pa? Ito ay malinaw na akin, na orihinal na awit. Ano ang kinalaman niya rito? Ninakaw mo ang aking ringtone. Magnanakaw ka. Sino talaga ang nagnanakaw? Sagutin mo ang tawag. Harry. Hoy, Iyong munting kasintahan. iligtas mo ako. Gusto kong makita kung ang munting kasintahan mo ay makakapagligtas sa'yo sa aking mga kamay. Duke Zan. Kung sisirain mo ako, si Marcus ay pupuot sa'yo habang buhay. Anong karapatan mo para maging ina ni Marcus? Sa 5 taong ito, ano nang nagawa mo para kay Marcus? Sa mundong ito, anong klase ng ina ang mag-aabandona sa sariling anak? Kung hindi dahil sa mabibigat na dahilan, nauna na sana akong bumalik para makita siya. Ang lalaki ng salita mo. Wala ka naman kundi isang duwag na takot sa kamatayan. Bakit di mo sabihin na dahil sa pagiging dominante at kawalang patinag, Binata, magsisimula na ang pulong ng lupon na uunawaan. Mabuti pa'y magpakabuti ka. May alisin lang ako sandali. Dapat ay dasal mo na ang iyong kasintahan ay madaling sumaklolo sa'yo. Kung hindi pagbalik ko, lahat kayo'y magtungong impyerno ng magkakasama. Mayroong sistemang pagkakilala ng mukha sa entrada kapag dumating ang kasintahan mo. Tiyak na mag-trigger ito ng alarm. Hihintayin kong pasukin niya ang bitag ng kusa. Ang lokasyon ng cellphone ni Mommy ay narito mismo. Mommy, hintayin mo ako. Sasaklolo na ako. Bini-bini, bakit kayo nakabalik? Narito ako para hanapin. Hanapin. Bini-bini, naghahanap po ba kayo ni Daddy? Kakaalis lang po niya. Magpatuloy ka sa trabaho mo. Huwag mo akong alalahanin. Ito ba ay idinisenyo? Espesyal para sa akin? Madali lang itong na-unlock. Mommy, Mukhang, ang facial recognition, sistema ni Duke Zan, ay dekorasyon lang, kay Harry natin. Mommy, sino ang masamang tao na nambuli sa'yo? Delikado dito, umalis muna tayo dito at pag-usapan mamaya. Kapag nalaman ni Duke Zan ang pagkakaroon ni Harry, tiyak na lalaban siya para sa custody ni Harry. Harry, kailangan nating humanap ng paraan para sirain ang surveillance system dito. Hindi natin pwedeng hayaan malaman ang pagkatao. Akin na to. Alis na tayo. Hala, nawawala ang binibini. Hala, young master. Ang binibini ay, siya ay tumakas. Anong binibini? Ito'y si Miss Hannah Lupo. Umuwi na tayo. Buo pa ang pintuan ng young master. Mukhang ang nagligtas kay Hanahlo ay karaniwang pumitas ng kandado para makapasok. Walang password system dito. Halos imposibleng mabuksan. Ang facial recognition system ay nakapagtala lamang sa akin at kay Marcus Zan. Ang surveillance system naman. Ang storage ng surveillance system ay sadyang sinira. Mukhang magagaling sila. Ano? Sinasabi niyo nandito ang young master?
Mahilig uminom si Marcus Zan ng lugaw na ginawa ng babaeng iyon. Mukhang minaliit ko si Hanahlo dahil nakaya niyang makuha ang loob ng anak ko sa maikling panahon. Master, kaysa hayaan silang mag-usap ng palihim, bakit hindi na lang hayagan anyayahin si Miss Lo bilang yaya sa bahay? Seryoso ka ba? Si Miss Lo ay isang itinapon na anak ng pamilyang Lo, malamang masusukla sa kanya ang young master. Talagang magagalit siya. At si Miss Lo naman ay pahihirapan ng young master hanggang sa sumuko at mawawala na siya ng tuluyan. Gawin natin ang plano mo. CJ. Pirmahan mo. Hindi. Tingnan mo ang huling 2 pahina, saka ka magdedesisyon. Duke Zan, payag ka bang makilala ko, ang anak natin? Bantayan mo ang mga salita mo. Anak ko yan. Maaari kitang dalhin para makita siya. Pero kailangan mong ipangako, isang kondisyon. Anong kondisyon? Kung wala ang pahintulot ko, hindi mo siya pwedeng sabihan ng totoo. Ako ang ina ng bata. Anong karapatan mo para hadlangan kaming magkakilala? Dahil lang hindi ko kinikilala, bilang ina ng bata. Pipirmahan mo ba o hindi? Kung hindi ka pipirma, kalimutan mong makita ang anak ko. CJ, nangangako ako sa'yo. Pwede ka nang umalis. Ingat ka palagi, Hanahlo. Marcus, ako ang bahala sa'yo. Tita, nagustuhan mo ba? Hindi ko gusto. Sa iyong karaniwang kakayahan, gusto mo pang mapasaya si Marcus Zan. Marcus, gusto mo ba makipagkumpetensya kay tita? Tingnan natin sino mas mabilis. Nagkakalat ka na naman. Binibinilo. Ipagkakatiwala ko si Marcus sa'yo. Huwag kang mag-alala, Ginoong Zan. Magkakasundo kami ni Marcus ng maayos. Naku, ano nang gagawin ko? Hindi ko sinasadya. Mabasag ito. May naisip ako. Sinabi mo ba, sisihin si Binibining Lo, pakilinisan mo ang base ng kusina. CJ. Huwag mong kunin. Malas ka, lumayas ka. Ano nang problema mo? Isang mangkok lang ito, di ba? Iyan ay kay Mommy, na mangkok. Paumanhin. Hindi ko sinasadya. Kung hindi dahil 5 taon nakalipas, nang iwan ko siya ng walang puso. Hindi sana nasaktan si Marcus. Tigilan mo, matagal ko nang gustong itapon yung basura. Sinadya mo ito. Gusto mong mapuot si Marcus sa akin. Pag alis mo mamaya, dala mo rin yung basura na yan. Bakit ayaw makasama ko si Marcus? Naiintindihan kong galit ka sa akin. Pero si Marcus, inisip mo ba nararamdaman niya? Ikaw naman, noong iwan mo siya noon, inisip mo ba nararamdaman niya? Kung alam kong sasaktan siya ng ganito, mas gugustuhin kong magpalimos kesa iwan siya. Lumabas ka. Naku mama, may lagnat si Tommy. Ano? Ako, babalik na agad ako. Si Hannah Loto, isang araw pa lang kasama si Marcus Zan, at huli na siya agad. Hindi talaga siya bagay, maging ina ni Marcus. Marcus, may emergency meeting si Daddy. Mamaya, si Tita Bayang, maghahatid sa'yo sa kindergarten. Okay.
Marcos, maging mabait ka sa kindergarten. Huwag kang makipag-away sa ibang bata. Naiintindihan mo. Batugan ka. Walang modo. Kinakausap ka ni Tita Bay. Marcos, simula ngayon ako na ang nanay mo. Dapat respetuhin mo. Hindi ikaw ang nanay ko. Uwi na ako. Ano ba problema mo? Gusto ng daddy mo na pumasok ka. Hindi ka pwedeng umalis. Ayaw ko nang pumasok. Kailangan mong pumasok kahit ayaw. Nay, tingnan mo, siyang problemang bata sa klase. Nay, tinititigan niya ako. Hoy bata, bakit ka nakatitig? Hindi ka ba tinuruan ng nanay mo na bastos ang manatitig? Huwag mong pag-usapan ang nanay ko. Pinag-uusapan ko nga ang nanay mo. Ano ngayon? Sa buong kindergarten na to, sino ang hindi alam na ikaw ay batang walang ina? Marcos, kung magmamakaawa ka, pwede akong maging nanay mo. Ayaw na ayaw ko yan. Talagang hindi kita nanay. Ikaw, Nanay ka ba niya? Paano mo dinidisiplina ang anak mo? hindi ako ang nanay niya. Hindi mo ba narinig? Marcos, sumama ka sa akin. Huwag kang magpahiya dito. Sino nagsabing siya ay batang walang ina? Ano na problema mo? Bakit ka nasaktan? Sino ang nang-api sa iyo? Sabihin mo kay Tita Lu. Ikaw ba ang yaya ng pamilya Zhan? Anong nangyari sa sugat ni Marcos? Ano ang nangyayari? Anong klaseng ugali iyan? Isang yaya. Pangahas kang makipag-usap sa akin ng ganito. Si Master Zhan ang nagkatiwala ng batang siya. Sa iyo, ganito ang ugali ni Miss Bai. Si Marcos Zhan at ibang bata ay nag-away at natutong lumaban ng ganito. Mga bata, lagi namang nag-aaway-away. Hindi ba't normal lang iyon? Sino ang may lakas ng loob pagalitan si Marcos ko? Sino ang nang-api sa iyo? Ipaglalaban ka ni tita. Siya yon. Oh, batang walang ina. Ikaw na isang yaya, ang lumalaban para sa kanya. Tumingin ka sa paligid. Sino ba dito ang hindi mayamang babae? Ikaw na yaya. May karapatan ka bang magsalita? Pangahas kang nanapok sa akin. Sinapok kita, ano naman? Pinapayuhan kita, mag-sorry sa bata ngayon din. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung bastos ako. Ikaw ay isa lamang, karaniwang yaya. Ano na masama sa pagiging yaya? Kung mang-api ka kay Marcos, babasagin kong ngipin. Wala ka na, wala ka na. Lahat kayo wawakwak. Alam mo ba kung sino ako? Tapos ka na, munting yaya. Ikaw na walang ina, ay tapos na rin. Ang kindergarten na ito, ay sakop ng Huanya Group. Sabihin ko ang totoo, ang asawa ko ay project manager ng Huanya Group. Kapag inis mo ako, huwag mong isiping mananatili ka sa kindergarten na ito. Lakas mong saktan ako. Magsalita ka pa ng dalawang salita, hindi lang kita sasaktan. Kukuyugin kita. Sige, magaling ka. Sana, ganito ka pa ring mayabang mamaya. Tatawag na ako, para matanggal ka. Kayong lahat tatanggalin. CJ, tatawag din ako. Honey, gamitin mo, koneksyon mo sa Huanya, para mapaalis ang taong iyon, sa kindergarten. Gago ka. Sino ba ang ginulo mo? Honey, ano bang sinasabi mo? Gusto ko lang mapaalis, ang batang walang ina, sa paaralan. Kung gusto mong mamatay, huwag mo akong idamay. Ako'y tinanggal na sa Huanya Group. Hindi na muling makatatrabaho. Paano ito nangyari? Tinanggal sa Huanya. Ibig sabihin ba nito? Pagkatanggal sa Huanya Group, kung maghahanap ako ng trabaho, sino ang mag-aalsa sa akin? Walang kwentang babae. Paano nangyari yon? Siya ay isa lamang, maliit na yaya. Humihingi ako ng paumanhin. Paumanhin. Ako ang may kasalanan, hindi ko na ito uulitin. Umalis ka na. Sige. Dadalhin kita ni tita sa silid-aralan. Paano kaya kung dalhin kita ni tita sa amusement park? Tara na. Hindi pwede. Hindi mo pwedeng alisin si Marcos. Dapat pumasok si Marcos. Sino ka ba? Noong si Marcos ay inaapi. Nasaan ka? Ikaw na maliit na yaya. Hindi mo pa ako kilala. Ako si Ninabay. Kasintahan ni Duke. Hindi magtatagal. Ay magiging stepmother na ako ni Marcos. Yamang magiging stepmother ako ni Marcos. Dapat mong matutunan na kunin ang loob ng bata. Isa ka lang yaya sa pamilya Zhan. Anong karapatan mo? Nautusan ako. Nagbibigay lang ako ng maalalahaning paalala. Kung hindi mo makukuha ang approval ng bata, hindi ka pakakasala ni Master Zhan. Mukhang kilalang kilala mo si Duke. Baka naman ikaw ay may gusto rin kay Duke. Huwag kang mag-alala. Kahit magpakasal ako sa manok o aso, hindi ako pakakasal sa kanya.
Inutusan ako ni Marcus Zan na dalhin si Marcus sa paaralan. Ngayon siya ay dapat lang manatili sa paaralan. Miss Bai, habang nandito ako, walang dapat mag-isip na mapipilit ang binata na gawin ang ayaw niya. Juke, ang yaya na inupahan mo ay isang salbahe. Ngayon ay nakipagtalo pa siya sa magulang ng estudyante na may masamang epekto. Sinubukan kong payuhan siya ngunit ako'y minura. Pinilit niyang kunin si Marcus sa paaralan para maglaro. Marcus, maligo ka na. Good luck. Simula bukas, Hanahlo, hindi ka na kailangang pumunta. Bakit? Nakipagtalo ka sa magulang. Kinuha mo ang bata sa eskwela, tapos magtatanong ka pa. Nakipagtalo ako sa magulang dahil Hindi ko kailangang malaman ang dahilan. Ang itsura mo, nagpapakita ng ginawa mo, napaka-immature mo. nasaktan si Marcus at tinawag na bastos. Alam mo ba kung gaano kalaking sakit ang dinulot sa kanya? Paano yung pagliban sa eskwela? Paano mo ipapaliwanag yun? Ayaw na ayaw ni Marcus. Sa kindergarten na yun, mga bata at magulang doon. Hindi siya inaasikaso. Wala kang karapatan, pintasan ako. Ang katulad mong lagi, umiwas at tumatakbo, walang karapatang, samahan si Marcus. Ang ganyang lugar, mas lalo lang siyang, Kung naiintindihan mo, ang halaga ng kapaligiran, dapat maging mabuting modelo ka. paano naman ako? Hindi ba? Kung malate ka pa, simula bukas, huwag ka nang bumalik. Huwag kang mag-alala, hindi ako malate bukas. Nanay, ang late mo kagabi. Masakit ba bagong trabaho? Kung kami ni Tommy, hindi magsuot ng bago, at huwag mag-enroll. Pwede ka bang maghanap ng mas madali? Hindi ako pagod. Ang trabahong ito, napakahirap makuha, at may mga dahilan ako. Kung bakit ito pipiliin, pwede ba akong suportahan? Okay. Sige. Nanay, kailangan mo nang pumasok sa trabaho. Alam na namin ni Tommy, ang daan papunta sa paaralan, kaya na naming mag-isa. Pero, Huwag kang mag-alala, nanay. Binuksan ko na ang GPS. Palagi mo kaming matatrack sa phone mo. sige, pero sa daan, siguraduhing ligtas kayo. Tawagan mo ako pag nakarating na kayo sa kinder. Sige, nanay. Tommy, isuot mo ang relo mo. Pagpasok mo sa kinder, Pumasok na kayo sa kinder. pupunta na ako sa Sky Villa para kausapin ang amo ni nanay at sabihin, huwag siyang bigyan ng maraming trabaho. Sige, kuya. Maaga pa lang ay, umaalis na si nanay. Bakit hindi pa siya dumarating? Tumigil ka dyan. Marcus, hindi ba't dapat nasa ibaba ka nag-aaral? Harry ang pangalan ko. Baka nagkakamali. Ang tiyuhin na ito? Marcus Zan, may itatanong si Papa sa'yo. Hindi na bale. Pagtyagaan muna natin to. Ha? Aalis na. Tara na. Aakyat na ako para mag-aral. Anak to, bakit nagbago ang gupit at damit? Ginoong Zan, narito na po ako. Eldalo, huli ka na naman. Grabe po talaga ang traffic. Dahil nahuli ka, ano dapat nating gawin? Ginoong Zan, pasensya na po. Kung may saysay ang pagsusori, ano pa ang silbi ng batas? 30 minuto po akong nahuli. Pwede niyo pong dagdagan oras ko na walang sahod. Talagang di ako magrereklamo. Pagpapahaba ng oras mo, hindi ba yan mismo ang gusto mo? Pwede rin akong magtrabahong walang sweldo. Mama. Lihim akong pumunta dito. Mama, kailangan kong magtago. Hindi ko pwedeng makita ni mama ako. Sino ka? Aray. Sino ka? Bakit ka mukha? Muko ng husto. Ito ang aking tahanan. Ang tanong na ito ay dapat ako ang Ako si Zach Luo. Ikaw. Marcus Zan. Magkamukha tayong dalawa, nagkataon ng taya. Hindi pwede. Tiyak na. Tayong magkambal. Mukhang totoo, pero bakit ka nandito? Nandito ako para hanapin si mommy. Pero patago akong pumunta. Huwag mong sasabihin kay mommy. Si Hannah ba mommy mo? Oo, at siya rin ang mommy mo. Bakit si mommy? Ayaw sa akin kundi sa'yo. At tama, ang mommy ko ay mommy mo rin. Ang daddy mo ay dapat daddy ko rin. Gusto ka ni mommy, hindi ako. Bakit naman gusto ka ni daddy, hindi ako? Na, bakit kaya? May mga dahilan. Sila sigurado. Tingnan mo, hindi ba? Bumalik si mommy para sa'yo?
Mas swerte ka sa akin. Lumaki na ako ng ganito. Hindi pa nakikita si Daddy. Huwag kang malungkot. Halika, dadalhin kita para makilala si Daddy. Master Jan, walang mahalaga kung ano ang aking ginagawa. Hindi ka nasiyahan. Kahit hindi ka maaaring hawak, isang bagay kasing simple tulad ng pag-aalaga sa mga bata. Maayos. Ano ang mayroon kayo na nasiyahan ako? Perpekto ka ba? Hayaan mo ang iba't ibang kababaihan. Cop up at bumaba ang mga bata. Ang iyong pag-ugal, malubhang nakakaapekto si Marcus. Ito ay lahat mga kamag-anak ni Marcus. Malinaw na ito ay iyong sarili. Naiisipan, kaya sa tingin mo ang lahat ay marumi. Ano ang tungkol sa ninabay? Siya si Marcus. Anong uri ng kamag-anak siya? Ang aking pribadong buhay, tila wala kang karapatang makagambala. Hindi ako kahit nakakagambala sa pag-aalaga. Ngunit mangyari, kahit kung nais mong na, may mga bata sa iba pang babae. Maaari kang bababa sa bababa. Itago ito sa ngayon, hanggang Marcus, nararamdaman sapat na lihi. Sino sinabi sa'yo nais kong gawin? Mga bata kasama si Sinabi ni Miss Bai sa kanyang sarili. Mapa. Personal kong sasabihin si Marcuso na hindi ko siya ibibigay. Isang mas batang kapatid na lalaki o kapatid na babae sa buhay to. Hindi ito totoo. Huwag magsalita ng masyas. Hindi mo alam kailan, dalawang kapatid na lalaki ay maaaring pupo. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig kong sabihin? Ikaw ay napakasama. Sino ang alam kung may kawa? Ano mang iligal na bata doon? Tingnan, yan, aming amad. Dalhin kita upang makilala sa kanya. Daddy. Nandun pa ba ang lakas ng loob mong ulitin yon? Wala na po akong lakas ng loob. Ang mga tulad mo ay di kayang alagaan ang mga bata. Huwag ka nang pumasok bukas. Marcus Zon, ayaw na ayaw ni Daddy kay Mommy. Pag nalaman niyang, nakapuslit ako, lalo siyang magagalit kay Mommy. Ano nang gagawin natin? Maghanap tayo ng paraan para mapalapit si Daddy kay Mommy, para magsama-sama, tayo ng masaya. Paano mapapalapit si Daddy kay Mommy? Puntahan mo si Daddy at magpa-cute ka, para payagan siyang manatili, para magkaroon sila ng pagkakakonek. Di ko alam kung paano magpa-cute. Magpalit tayo ng damit, maghintay ka sa taas. Ako na ang magpa-cute kay Daddy. Master Zan, nagkamali po ako. Huwag niyo po akong paalisin. Tita Lo, gusto po kita. Ihatid niyo po ako sa paralan. Huwag po kayong umalis. Ayaw ko. Ang pamilya Zan ay di nangangailangan. Nangyayang di marunong rumispeto ng oras. Daddy, baka naman may valid reason, kaya siya nahuli. Baka kailangan niyang sunduin at ihatid ang kanyang mga anak. Posible kaya na tama ang hula ni Marcus. May isa pa akong anak na babae, na mas bata ng 1 taon kay Marcus. Ikaw nga ay isang babaeng malandi. Pagkatapos tayong magdiborsyo, noon pa, agad kang nag-anak. Sa ibang lalaki, di ba? Ano naman kung, noon pa man ay, hiwalay na tayo, di ba? Inuubo ang anak kong babae, at lagnat nitong nakaraang 2 araw. Ako ang nag-alaga sa kanya, kaya nahuli ako. Dahil hindi mo kayang, buong puso na alagaan si Marcus, lumayas ka na, sa harap ko ngayon din. Kahit nahuli si Tita Lo, ang bait-bait niya sa akin, tinuturuan pa niya ako, kumanta, tumugtog ng piano at magpinta. Marcus, anong nangyari sa'yo ngayon? Nagpapakot ka ba? Papa, alam kong pinakamabuti ang trato mo sa akin. Lahat ng gusto ko, pinagbibigyan mo, di ba? Sige na nga, Papa, ang bait-bait mo talaga. Ginoong Zan, may iba pa ba kayong sasabihin? Hana Lo, Tigilan mo na ang pagpapanggap. na pagmamahal ng isang ina para maimpluwensyahan si Marcus. Lalo mo lang, sasamain ang ugali niya. Ang mga ginawa ni Marcus ngayon ay maganda naman, natuto pa siyang magpakute. Ang ugali niyang ito ay parang may multiple personality disorder. Aayusin natin ito sa ibang araw. Harry, Tommy, Nanay. Nahirapan ba ang boss mo nang sobra ngayon? Naabutan mo ba ang tamang oras? hindi. Dumating si Tiyong kidnapper. Munting binibini. Huwag mo akong tawaging kidnapper. Tommy, siya na ngayon ang boss ni nanay. May mahalagang pag-uusapan kami. Pwedeng maglaro ka muna sa labas? Paumanhin po. Tiyo, hindi ko na po kay tataging ang kidnapper. Ngunit, Ngunit ano? pwede po bang huwag ninyo bigyan si nanay ng napakaraming trabaho? Pagod na si nanay ko. Ang dami ng trabaho ng inyong nanay ay sapat lang. Siyang inyong nanay mismo, ang pabaya. Tama si nanay. Likas sa mga kapitalista. Ang mangsamantala sa mga manggagawa.
Tommy, may mahalagang usapan sinat at ni nanay. Huwag mong gambalain. Si nanay sa negosyo. Hanahlo, hindi mo ba noon isinumpa sa langit ang pag-ibig mo sa Ginoong Zan. Lumipas na ang panahong iyon. Pagkatapos tayong magdiborsyo, agad kang nag-asawang muli. Nagkaanak ka pa sa ibang lalaki. Ganoon ba kahabag-habag ang pangangailangan mo sa lalaki? Nakadidiri ka. Huwag mong pakita si Marcus sa'yo. Ginoong Zan. Kailangan ni Marcus ang nanay niya. Hindi kanya kailangan. Si tatay ay isang masamang tao. Gusto niyang paalisin si mommy. Marquez, gusto kong makita si tatay bukas. Hindi ko papayag ang paalisin ni tatay si mommy. Magpalit tayo ng pagkakakilanlan, okay? O eto na naman yung batang otiste. Ganito pala lagi, iniinsulto si Marquez. Humiling kayo ng tawad. Kung gusto niyong humingi kami ng tawad, gumapang kayo sa ilalim ko. Sa susunod, kung tatawagin niyo ulit akong Soplira, sasampalin ko lang. Kayo gamit ang kamao ko. Marcus, bakit ka nakikipag-away? Ma'am, hindi ako nakipag-away. Sila ang unang uminsulto sa akin. Tawagan mo ang magulang mo, isama mo tatay at nanay mo sa kindergarten. Ang hirap pangasiwaan ng mga bata. May problema. Ang tatay ni Marcus, ang pogi pala. Mas gwapo pa sa mga artista. Anong problema ni Marcus? Nakipag-away si Marcus sa mga kaklase. Yung ibang bata, may pasa sa mukha. Nasaktan ba si Marcus? May autism si Marcus. At hindi nagsasalita. Kaya ako na ang magdedesisyon sa totoo. Tatay ni Marcus. Si Marcus ay madaling magalit at pabago-bago ang ugali. Ayaw makipaglaro ng mga kaklase sa kanya. Hindi siya marunong makisama. Tinuturuan ko siya. Pero kung hindi makipaglaro, ang bata sa iba, napakalungkot naman nun. Ang agila ay hindi kasama ng maya. Sa kasong ito, si Marcus, ang may kasalanan, siya ang unang nanakit. Marcus Zan, ikaw ang magsabi sa akin. Si Marcus Zan ay isang pipi. Himala kung magsalita siya. Tatay, inaapi nila ako. Marcus, kung may problema, sabihin mo direkta kay tatay. Ayusin ni tatay para sa'yo. Tinawag nila akong Soplira. Pinapagapang pa ako sa ilalim ng hita nila. Ayaw kong gumapang, kaya gustong manakit. Marcus Zan, paano ka nagsisinungaling? Hindi ka nasaktan. Sila ang nasaktan. Papa, sabi ng guro pasaway akong estudyante, at mapaanggulo. Marcus Zan, paano? Naisumbong ang guro ng walang basehan? Talagang disappointed ako sa Hindi ko siya binintangan ng walang dahilan. tatay ni Marcus. Sa palagay ko ang anak mong si Marcus ay hindi bagay manatili sa kindergarten. Paano kung uwi mo na lang siya para magpahinga? Sa tingin ko ang hindi karapat-dapat na manatili sa kindergarten ay ikaw. Ha? Sino bang tinatakot mo? Walang koneksyon ang pamilya. Gusto mo pang pumasok sa sosyal na kindergarten. Huwag kang magtaka kung mabuli ka. Hoy, principal. Nakasagasa ka sa napakamakapangyarihang tao. Mag-impake ka na, at umalis ka agad. Principal, nagkakamali ka yata. Hindi ko naman inapi ang sinumang malaking tao. Ang binatang master ng Juania, si Master Zon ng tatay ni Marquez. Mayroon ka bang lakas ng loob ng oso o leopardo para manghamon sa bantog na yamang Diyos ng kamatayan sa kabisera? Ano? Kaya pala, ang tatay ni Marcus, pala ang pinakatago na bigati sa ating paaralan. Kung gusto mong mamatay, bahala ka, pero huwag mong idamay ang kindergarten natin. Master Zan, huwag mo akong i-blacklist. Marcus, ang mga nanakit sa'yo, hindi magtatagumpay kailanman. Ang galing ni Papa. Alis na tayo. Papa, kung tatanggalin mo si Tita Luo, mawawalan siya ng trabaho. Pwede mo ba siyang tulungan? Makapasok sa kumpanya mo? Magaling talaga siya.
Isang probinsyanang tulad ni Hanahlo, isang babae ng kanto, bukod sa pambobola, para lokohin ang mga bata. Ano pa ba ang kaya niya? Papa, hindi ako niloko ni Hana Luo. Marami siyang talento. Ganito na lang. Tatawagan ko siya, bukas, at aanyayahan siyang mag-apply sa kumpanya. Pero, hindi ko siya bibigyan ng espesyal na trato. Dapat siyang umasa sa sariling kakayahan. Okay ba yun? Yehey, Papa, hindi mo naman. Iniisahan ako, di ba? Binigay na ang oportunidad sa kanya. Ang tagumpay o kabiguan, nasa kanyang kakayahan na yun. Ni Hanahlo, isang probinsyanang babae. Anong skills meron ka para makapasa sa interview ng Huanya? Binibining Lo, ito ay personal na pagsubok mula sa presidente. Para sa'yo, basta't mahak mo lang ang website ng Huanya at makapasok sa kahit anong computer. Pasa ka na. Ang dali lang. Duke Zan, yamang minamaliit mo ako. Ipapakita ko ang kaya kong gawin. Tapos na. Hoy! Ano? Nahak ang computer ng presidente. Naku, Diyos ko, sabihin ko basta kahit anong computer. Hindi naman yung sa presidente mismo. Hindi ba niya mismo sinabi? Kahit anong computer sa headquarters. Pero, ay... Hanahlo, pasok ka sandali. Binibining Lo, swertehin ka sana. Sinabi na pwedeng mag-hack sa mga computer dito. Pero hindi ibig sabihin, hindi niya ako pagtritripan. Akala ko probinsya na lang, pero ang ganda pala. Pag nagsuot ng formal. Naku naman po. Ano kaya ang plano ni Duque Zan ngayon? Ginoong Zan, hindi ko alam na may meeting ka pala. Ang kamangmangan ay hindi kasalanan. Wala kang masisisi sa akin, di ba? Ang mga posisyong nakalista dito. Pwede kang pumili ng kahit alin. Kung maging katulong ni Duque Zan ako, malalapitan ko si Marcos. Pero ayaw sa akin ni Duque Zan. Sa mag-amang ito, isang hiling lang ang maibibigay ko. Ang pipiliin ko ay assistant. Anong dahilan mo na kaya mong hawakan ang posisyong ito? Dahil may pambihira ako, kakayahan sa hacking na di pangkaraniwan at husay sa pamamahala, sapat para matanggap bilang assistant ng... Mayroon ka bang karanasan sa trabaho? Wala. Sariling sikap lang lahat. Galing ka sa isang ikatlong klase na technical college. Karaniwang kakayahan. Nakapag-aral ka ng mag-isa, ng teknolohiya ng hacking, at nakapasok sa computer ko. Siguro parang bulag na pusa na nakakita ng daga. Hanahlo. Lalo kitang hindi maunawaan ng husto. Pero habang sinasadya mong tularan siya, lalo kitang kinainis. Marcus, tita, ay gusto kang makipaglaro. Hindi. Kuya, tingnan mo. Ayaw na namang makipaglaro ng anak. Alam mo Marcos, ayaw niyang hinahawakan mo siya. Ipipilit mo pa rin gambalain siya. Akala ko gumaling na siya. Kaya naparito ako, para tulungan ka sa bata. Sino ang mag-aakala? Nauulit ang autism niya. Hindi may sakit si Marcos. Marcus. Minsan, sobrang tahimik. Minsan naman, masiglang masigla. Hinala ko, may schizophrenia siya. Tumawag na ako ng psychiatrist. Pupunta siya para tignan si Marcus. Marcos, kakasabi lang ni AI Zhang, nasa simula pa lang ang sakit. Basta tayo'y aktif, makiisa sa paggamot, tiyak na gagaling ka, wala akong sakit. Nagdesisyon na si Papa na makipagtulungan kay AI Zhang sa plano ng paggamot. Walang saysay ang pagtutol. Papa, kayo ni Mama ay dapat magbalikan. Bakit bigla mo itong binanggit? Kung kayo ni Mama ay magsasama, gagaling din ang sakit ko. Marcos, hindi normal ang nararamdaman mo nitong huli dahil ba kay Hanahlo? Alam mo na bang si Hanahlo ang nanay mo?
Hanahlo. Sinungaling ka. Naghahanap ka ng away. Ginoong Zan, bakit ka nandito? Ginoong Zan, anong ginagawa mo? Alam na ni Marcus na ikaw, ang ina niya. Ano ang sinabi mo? Nag-aalibi ka pa rin. Hindi naman. Ikaw, babae kang walang hiya. Wala talaga akong sinabi. Hanahlo. Kung hindi dahil sa'yo, si Marcus Dan ay hindi sana nakatuklas ng tunay mong pagkatao. Ikaw ang may gawa nito. Sinisumpa ko, wala talaga akong sinabi. Tumigil ka. Alam mo ba kung gaano kalala ang galit ko sa'yo ngayon? Bakit? Dahil sa'yo, si Marcus ay nagkaroon ng schizophrenia. Ano? Ginamit mo ang kanyang pagnanasang magkaroon ng ina para lapitan ako ng paunti-unti. Sa tingin mo ba, maibabalik mo ang titulo bilang Inrazan? Hindi. Tigilan mo ang pagdadahilan. Hanahlo, bibigyan kita ng 100 milyon. May 48 oras ka para umalis sa bansa. At huwag nang bumalik. Master Zan, hindi ko may iwan si Marcus. Wala sa iyo ang desisyon. Kung sa loob ng 48 oras, hindi ka umalis, maghintay ka sa pagkuha ng bangkay ng ina. Inay, anong nangyari? Si, boss ba'y nanakit sa'yo? Ayos lang. Nagpa siya na ang naisama kayo ni Tommy para tumira sa Europe. Ah, kailan tayo aalis? Sa makalawa. Marcus Dan. Hanahlo. Kahapon ko lang pinayagang umalis ka. Ngayon bigla kang nagsisend ng mensahe kay Marcus Dan. Anong nangyayari? Duke Zon. Ang anak mong lalaki, pumuslit sa bahay. Hindi mo ba alam yun? Nasaan siya? Nasa isang residential building na yon si Marcus. Sino ba talaga ang hinahanap niya? Hahanapin niya ang kanyang ina. Hanahlo. Alam na ni Marcus na ang kanyang inay ay si Hana Luo. Sundan mo siya. At tingnan kung ano ang gagawin ni Hanahlo para lokohin si Marcus. Bakit nandito ka? Paano mo nalaman na dito nakatira si Mommy? Halika na. Tommy, Harry, bilis. Tingnan niyo kung sino ang nandito. Magkamukha silang magkatulad ni Harry. Sandali lang kayo, pahupain muna natin si Mommy. Kailangan niyang mag-isip kung paano siya ipakilala sa Mommy, siya ay si Marcus Zon. Paano mo nalaman yun? Nakilala ko na si Marcus Zon. Nagkita na kami dati. Mommy, huwag kang aalis. Marcus, pasensya ka na. Minsan na kita iniwan noon. Ngayon, hindi na kita iiwan. Nanay, pinapatawad kita. Ayos yan, may dalawa na akong kuya ngayon. Harry, hindi mo pa sinasabi kay nanay, kailan mo nakilala si Marcus Zan? At si Marcus Zan, paano mo nalaman ang address ng bahay? Nanay, kami ni Marquez. Nagpalit ng pagkakakilanlan. Ako ang pumalit para turuan. Ang nambubulas niyang kaklase. Nakilala ko rin. Ang kanyang tatay. Nakatira ako sa kanyang tatay ng 2 araw. Kayong dalawa, mga malikot. Dahil kayo ay nagpalit ng kaya akala ng tatay ni Marcus, may multiple personality disorder siya. Naghanap pa nga siya ng doktor para gamutin siya. Ayokong magpagamot. Nanay, pwede ba akong bumalik sa Haitian Villa? Sa halip na si Marquez Zon? May paraan ako para hindi uminom ng gamot. Harry, sigurado ka bang pupunta?
Huwag kang mag-alala nanay, magte-text ako, ng palihim, at lalabas ako, para makita ka. Nasa inyo ba si Marcus? Nanay pupunta ako. Hipag. Pinapauwi si Marcus, ng kapatid kong lalaki. Marcus, umuwi na tayo. Marcus. Gusto kang kausapin ni Daddy. Hanahlo, hindi niya mama. Siyang tunay. Ikaw. Hindi. Daddy, bago ako magtanan sa susunod, sasabihin ko sa'yo. May susunod pa. Marcus Zon. Dalawang pagkatao mo, gustong gusto ni tita. Isang napakagwapo't astig. Isang napaka-cute. Serena. Kung di ka magsalita, hindi ka pipihing tao. Ditzy. Wala kang alam. Hindi to dalawang pagkatao. Ito ay pagiging. Isang muling pagsilang. Ay nako, ay nako. Kuya. Pakiramdam ko, batang ninuno natin, may hati sa pagkatao, at walang lunas. Tumahimik ka. Imbestigahan mo, Hanahlo. Bakit si Marcus nagiging ibang tao tuwing nakikita siya? Walang problema. Sundan mo si Hanahlo bukas. Dapat mong makita na sumakay sa eroplano patungong ibang bansa. Sige, sige, pupunta na ako. Palem, mahal. Hipag. Marcus. Anong ginagawa mo dito? Mahaba ang kwento. Kung nakita mo na, bakit di ka pumasok at mag-usap? Inutusan ka ng kapatid ko na umalis sa takdang panahon. Kapag hindi ka sumunod, ang mga bunga nito ay hindi mo maimahi, bukod pa riyan. Kasama mo si Marcus. May dahilan ako. Hoy. Hipag. Bakit kasama mo si Marcus? Dapat ba siyang nasa bahay ng kapatid ko? Manugang. Marcus Zon, bakit kasama mo siya? Hindi ba dapat siya nasa bahay ng kapatid ko? Dahil hindi naman may sakit si Marcus. Insist ng kapatid mong gamutin siya. Kaya sinamahan ko si Marcus. Sa Hala. Manugang. Pinaghirapan siyang alagaan ng kapatid ko. Napakahirap noon. Agad mo siyang kinuha nang bumalik ka. Napakalupit nito. Ang pakiramdam ng pagkakawatak ng pamilya. Masakit talaga. Alam ko, hindi ko gagawin yon. Nandito na ang katotohanan sa harap natin. Ikaw ang nagdala kay Marcus sa... Kuya, tumakas na naman si Marcus Zon. Alam mo ba? Ano nang kinakabahan ka? Kumakain si Marcus kasama ko. Anong sinabi mo? Anong nangyayari? Paano nagkaroon ng dalawang Marcus Zon? Wala namang dalawang Marcus dyan. Ang isa ay si Marcus dyan. Ang isa pa ay... Dalawang bata. Itong dalawang maliliit na paslit, itinago nila sa akin dati. Palihim kong pinalitan ang pagkakakilanlan nila. Kaya nga kayong lahat ay nagul dahil sa akin. Ang ibig mong sabihin, yung pagkahati ng pagkatao na nakita ko, ay ang malamig na Marcus Zon. At masiglang Harry, na nagpapalit-palit, sa harap ko. Tama. Mabuti naman, ang Marcus Zon ko ay walang sakit. Si Flynn lang, ikaw ang may sakit dito. Paslit ka. Bantayan mo ang iyong bibig, magpakita ng respeto. Huwag mong insultuhan ang kapatid ko. Hipag. Sino itong munting anghel, na ito? Ito, ang kayat-kayat. Mas mabuting gawin siyang, batang nobya ng aking si Marcus, maging nobya ni Marcus. Si Flynn, Katarantaduhan. Ulol ka. Tita ang naghahanap ng asawa para sa anong pinapalaki mo? Munting tiya, sa pagitan ng magkapatid, hindi mo ba alam, na ang magkapatid, ay bawal magpakasal, ha? Hipag.
Sino itong munting babae? Sino siya? Anak kong babae. Pangalan ay Zachary Lu. Hipag. Nagpakasal ka ulit. Hindi. Si Marcus Zan, Harry at Tom ay magkakambal na Ano? Si Tommy ay anak din ng kapatid ko. Aynan. Ang galing talaga ng kuya ko. Serena, Litsan, HMM. ngayon. Alam mo na, ang tungkol kina Tommy. Tutulungan mo ba akong maglihim? O sasabihin sa kapatid mo? Hipag. Bakit hindi natin pwedeng sabihin sa kanya? Kung malaman ng kuya ko, ang tungkol kina Harry at Tommy, siguradong matutuwa siya. Ayaw sa akin ni Daddy, sabi niya. Pasaway at magaslaw ako. Ayoko rin sa kanya. Hindi pa nga nagkikilala ang dalawang to. Ay nag-aaway na agad. Napupuot ang kuya mo sa akin. Para sa kapakanan ng mga bata, ipapakulong niya ako. Hay nak. Totoo yan. Ang lakas ng impluensya ng kuya mo. Habang ako'y tila langgam lamang. Ano ang laban ko sa kanya? Makipagbakbakan sa kanya? Hipag. Maaari mo bang, para sa mga bata, bigyan pa ng pagkakataon ng kuya, hayaan mo siyang unti-unting tanggapin ka. Sa totoo lang, palagi ko siyang inaantay. Hipag, dahil sa sinabi mo, sa buhay na ito, ipagtatanggol kita kahit ano paman, sasabihin ko sa kuya ko, na umalis ka na ng bansa. Serena, salamat. Binigyan mo ako ng 3 matatalino't mapagmahal na pamangkin. Ako ang dapat magpasalamat. Mommy, gutom na ako. Lutuin ka agad ni Mommy ang pagkain. Marcus Zon. Marcus Zon, gusto mo ba, na magpakasal uli sina Daddy at Mommy? May magandang ideya si Auntie. Munting tita, kailangan ba talaga nating gawin ito? Hindi ba't gusto mo, na manirahan kasama sina Daddy at Mom, nang sama-sama? Pero ayaw kong masaktan si Daddy. HMM, kaya hayaan nating si Harry ang bahala sa bagay na ito. Ang aming programa ng abogado, ngayong araw, ay inimbitahan, ang bunso, na sumama sa amin. Ngayon, makinig tayo sa ating batang kaibigan, ukol sa kanyang hiling. Ako si Marcus Zon, anak ako ni Duque Zon, CEO ng Juania. Ako ngayon ay humihiling ng tulong legal. Sana ay, ang tatay ko, ay bigyan ako ng karapatang mag-alaga sa aking nanay. Hannah Lo. Ang anak mo siguro, ang humingi ng tulong legal. Tatay. Duque, hindi mo pa ba naayos ang relasyon mo kay Hannah Luo? Ikaw ay lubusang nakakahiya sa iyong ama. Tatay. Hindi dapat katakutan si Hannah Lo. Ang kinakatakot ko ay, kapag hindi ko ito naayos, Hannah Lo at Marcus Zan ay lalayo sa akin. Ganito na lang. Gamitin mo ang paminsan-minsang pagdalaw ni Marcus Zon sa ina para isuko ni Hannah Luo ang pag-aalaga kay Marcus Zon. CJ. Uunahin kong dalhin si Marcus Zan kay Hannah Lo para kumalma siya. Pagkatapos, presyurin ko si Hannah Lo na isuko ang pag-aalaga. Ginoong Zan, bakit ka nandito? Ano, di ba ako pwedeng pumunta? Siyempre naman, pwede ka namang pumunta. Harry, paano mo naisip ang ideya na magpunta sa GC? Si tita ang nakaisip noon. Isinama ni tita, si Marcos para maglaro. Babalik na sila agad. Anong gagawin natin kung makabalik si Marquez? Malalaman ni Daddy na may kambal siyang anak. Ikaw na, ang umabala kay Dad. Tatawagan ko si tita, para sa susunod na umuwi. Sige. Bilisan mo. Naku, hindi dala ni Serena ang phone niya. Bakit nasa iyo ang phone ni Serena? Naiinip siya sa bahay, kaya sumama sa kit. Ang galing mo talaga. Nakuha mo ang kapatid ko, pati anak ko'y nakuha mo, para magpatiti para sa'yo. Paano kung sabihin ko, hindi ko naman ideya, ang pagpa-TV na iyon? Maniniwala ka ba sa akin? Hindi ikaw. Hannah, nandito na kami. Serena. Kuya. Huwag maling makita ni Kuya, si Marcus.
Serena, bakit ka tumatakbo? Pag-usapan muna natin ang custody ni Marcos. Sige Hana, nagsipakita ka na rin ng tunay mong kulay, di ba? Si tatay at Hana ay may pag-uusapan, mauna ka na sa kwarto. Hana, ang custody ni Marcos ay mapapasa akin lang. Natatakot ako, hindi matutulad sa gusto mo. Kung makikipagtulungan ka, bibigyan kita ng malaking halaga para ikaw at ang anak mo hindi na magkukulang sa pangangailangan. Paano kung hindi ako makikipagtulungan? Kung ganun ay kailangan kong gumamit ng legal na proseso. Sinasabi ko na sa'yo ngayon pa lang, ang legal team ng Juania ay hindi matatalo. Nang aapi ka ba ng mahina? Ano kung ganun? Ang paglaki ng bata, nangangailangan ng mga magulang. Gusto mong agawin ang custody ni Marcos. Pero may oras ka ba para sa kanya? Kukuha ako para sa kanya ng pinakamagagaling na guro. Bibigyan ko siya ng pinakamagandang edukasyon. Ikaw naman, anong maibibigay mo? Liban sa sira-sirang apartment at walang katapusang instant noodles. May iba pa ba? Hindi ko sila binigyan ng instant noodles. Ang ibinigay ko ay ordinaryong pansit lang. Ano naman, hindi ba't nakakaapekto pa rin sa paglaki at development ng bata? Gusto mo bang lumaki ang bata na katulad mo na parang unano? Binigyan mo si Marcos ng mamahaling pagkain araw-araw. Pero hindi naman siya tumangkat. Hindi ba't kasalanan mo yan? Masama ang genes mo. Gago. Magpresyo ka. Magkano ang katumbas para bitiwan mo ang custody kay Marcos? Ano ang ibig mong sabihin? Akala mo ba na pera ang makakapaghiwalay sa pagmamahal ko kay Marcos? Kung ganoon, madali ko sana isuko ang kustodya ni Marcos. Hindi ka sang-ayon, di ba? Di maliit pa ang alok na yan. Ito ang deal. Bibigyan kita ng 1 bilyon. Jukzan, kahit ibigay mo ang Juania, hindi ko tatanggapin. Makinig ka. Si Marcos ay walang katumbas sa puso. CJ, kung ganyan ang gusto mo, wala kang makukuhang sentimo. Tungkol naman sa custody, huwag mo nang asahan. Alex, dapat mabangkarote ang pamilya Lo. Gusto kong lumuhod si Hana Lo sa harap ko at personal na humingi ng awa. Marcos, umuwi na tayo. Napakabastos. Hoy, Hana Luo, magmadali ka at umuwi. Hana Luo, bakit hindi ka papatay? kung ganun ka kagustong mamatay, sisiguraduhin ko, hindi na ako muling lilitaw sa harap mo. HM. Maaari kang mamatay, pero kailangan mong tulungan ng pamilyang Luo sa krisis na ito. Bakit ko tutulungan ang pamilyang Luo? Noong may pera kayo, hindi nyo ako naalala. Ngayong desperado na naalala nyo ako. Hana Luo, ikaw mismo ang nanggulo kay Master Zon. Ikaw ang may gawa ng problema. Siyempre dapat, ikaw ang mananagot. Hana Luo, basta ilipat mo ang pagmamayari ng bata kay Master Zon. Titigilan niya ang mga sanctions sa pamilyang Luo. Para tulungan ka. Gusto mong ipagkanuno ko sarili kong anak. Bakit ko gagawin yon? Babayaran kita. Bibigyan kita ng 5% ng shares ng pamilyang Luo. 5%. Si Duquesne nga nag-alok ng 1 bilyon. Napakalugi ng pakikipagnegosyo sa mas mabuti pa. Kay Duquesne na lang ako Tumigil ka dyan. Bibigyan kita ng 30%. Tatay, ang 30% ng pamilyang Luo ay mga shares, hindi ba mas practical ang 1 bilyon na cash? 40% na. Hindi na ako tataas pa. Yan ang final offer ko. Walang utang na loob, isa ka lang asong, pinakain ng pamilya namin. 5% lang ang karapat dapat sa'yo, HM. Gusto mo pang kunin ang buong pamilya Luo? Ang pamilyang Luo, wala talaga akong pakialam. Itong salbaha, nang ahas akong saktan ako. Hana Luo, lumampas ka na sa hangganan. Kung mahawakan mo ako ngayon, bukas ay hihiwalay na ako sa pamilyang Luo at panoorin sa kupin ng Juania ang Luo. Hana Luo, ako ang iyong ama. Hindi ka pwedeng manood ng walang image sa pamilyang Luo na mag-iba, di ba? Kaya kong protektahan kayong lahat, pero pangakuan mo ako ng isang kondisyon. Anong kondisyon? Ang dating Hana Luo ay lubos mong inapi. Papagluhrin mo siya na lumuhod sa harap at humingi ng tawad. Imposible, Hana Luo. Sino ka ba? Lumuhad ka. Paano mo ako pinaluluhod? Sa P** na ito. Di mo narinig ang sinabi ko? Lumuhad ka ngayon din. Ganito ka sa akin.
Dahil sa P, lumuhad ka. Ganyan ang tama. Sa susunod, huwag ka mambabastos ng iba. Maasahan ka ba? Natulungan ng pamilya Luo? CJ, ilipat ang lahat ng ari-arian ng pamilya Luo sa pangalan. Kita man o lugi sa hinaharap, wala na itong kinalaman sa iyo. Gusto mo pa rin ang kinin ng Lua Corporation, HM. Ilipat ang lahat ng utak sa akin. Hindi ba't yan ang gusto mo? Alam mo sa iyong puso, ang pag-angkin sa pamilya Luo sa panahong ito, kung padaskol-daskol, ay magdudulot ng walang hanggang kapahamakan. Sumang-ayon man o hindi, sa aking pananaw, ikaw ang bahala. Hindi pwede, tatay. Sinasamantala lang ni Hannah Luo ang kahirapan ng Luo Corporation. Gustong kumita ng walang puhunan upang angkinin ang aming Luo Corporation. Kakabalik ko lang, ganito ba ang pagtanggap sa akin ng kapatid? Nasaan ang iyong mga asal? Sinampal mo ang nanay ko, at pinaluhod ang nanay ko. Nasaan ang iyong mga asal? Inagaw ng nanay mo ang tamang posisyon ng nanay ko, at inangkin ang kama ng nanay ko. Winaldas ang pera ng nanay ko. May asal ba ang nanay mo? Tatay, kung ibibigay mo ang buong Luo Corporation, sa kanya, wala na tayong matitira. Kilala ko ang assistant ng Pangulo ng Huan niya, si Alex Guan. Ihingi ako ng pabor sa kanya, para magbigay ng magandang salita. Kay Master Zhan, tiyak na papayagan tayo, ni Master Zhan. Tama, ipapapirma ko rin sa tatay mo, ng legal na pahayag, HMP. Kapag pinutol na natin, ang relasyon sa kanya, naniniwala ako, hindi maitatanggi, ni Master Zhan, ang pabor na ito. Hannah Luo, bakit hindi ka nalang mawala? Akala mo ba'y hindi na mabubuhay? Ang pamilyang Luo nang wala ka. Ha ha ha. Napupuot si Master Zhan sa iyo, basta't iiwasan ka namin. Ang krisis ng kumpanya ay maglulubog ng sarili. Shio. Ang pamilyang Luo ay iaasa na sa'yo. Hindi mo ba alam na ang pagsipsip sa assistant ni Duke Zhan ay hindi makakapagligtas sa Luo Corp? Shiu, bakit ka nandito sa Huan niya? Alex, narito ako para sa pamilyang para humingi ng tulong ninyo. Wala akong magagawa rito. Iminumungkahi kong hanapin mo, si Hannah Luo, basta't papayag siyang talikuran, ang pag-aalaga sa bata. Ang Pangulo ay tiyak na palalayain ang inyong pamilyang Luo. Alex, nais kong makausap si Master Zhan. Nang harapan, pinalayas na si Hannah Luo sa pamilyang Luo ng aking ama. Ito ay walang magiging epekto, kahit sabihin mo pa kay Master Zhan. Dagdag pa riyan, hindi nakikipagkita si Master Zhan sa mga babaeng bisita, maliban na lang sa mga negosyante. Paano ito nangyari? Sige, aalis na ako. Anong ginagawa mo rito? Kumusta na, Duke Zhan? Pumayag ba siyang palayain ang pamilyang Luo? Ako? Impossible. Hindi mo nga nakita siya, di ba? Ano ba talaga ang balak mo? Narito ako para makita si Duke Zhan. Walang paunang appointment. Ang mga nagpupumilit makita si Master Zhan ay maaaring itapot sa dagat bilang pagkain ng isda. Hannah Luo, paano mo nalaman na ang opisina ni Master Zhan ay nandito? Wala kang pakialam. Hannah Luo, nandito ka ba para isuko ang pag-aalaga kay Marcus Zhan? Ang kapal mo naman. Para lang agawin ang pag-aalaga. Sa bata, nagpataw ka pa ng sangsayong pang-ekonomiya sa pamilyang Luo. Dahil palpak ang pamamahala ng pamilyang Luo, anong kinalaman ko dyan? Nangahas kang kumilos pero takot sa pananagutan. Kahit sinanctions ko ang pamilyang Luo, ano ngayon? Master Zhan, walang sama ng loob ang pamilyang Luo sa'yo. Bakit mo gustong apiin ang pamilyang Luo? Di ba dapat kaibigan ko? Kalaban ng kalaban ko. Makipagkaibigan sa akin, karapat-dapat ka ba? Dinadala mo ang personal na sama ng loob sa negosyo. Maraming tao ang mawawala ng trabaho dahil dito. Maraming pamilya ang maghihirap. Na-realize mo ba yan? Ang pamilya mong Luo, ang may sira sa negosyo nyo, anong kinalaman ko dyan? Master Zhan, maghain ka na lang ng kutsilyo at magpakabuti ka na. Para sa kinabukasan ng mga bata, mag-ipon ka ng kabutihan. Nagkukulang daw ako sa kabutihan. Di ba? Hannah Luo, dahil kay Marcus Zhan, nagtiis ako sa'yo. Kung maulit mong hamunin ako, huwag mo akong sisihin. Dapat alam mo na, ang pakiramdam ng asong napasugod. Anong gusto mo? Kung ulitin mong targetin ako, ilalayo ko ang mga bata sa ibang bansa. Nagbabanta ka ba sa akin? Hannah Luo, di mangyayari to kung di ka makikialam. Hindi ako papayag malugmok dahil sa kanya. Master Zhan, may iba pa akong lakad, aalis na ako. Lumabas ka.
Hanahlo, sa lahat ng taon kong ito, ikaw ang kauna-unahang tao na nangahas manakot sa akin. Kinikilala ko ang iyong tapak. CJ, gusto mong umalis sa syudad, di ba? Magpapareserva na ako ng tiket para sa'yo at sa anak mong babae. Pero si Marcos, hindi mo siya kailanman maagaw. Marcos Zan, hindi ko siya ipapaubaya sa... Hintayin mo lang. Hello, Nanay. Hana, sa wakas, nakahanap na sina ng kidney donor na nababagay. Pero, sabi ng doktor sa huan niya, tinanggihan mo raw bayaran ang operasyon. Ano? Gusto mo pa rin ba akong takutin? Anong gusto mo, para pakawalan ang nanay ko? Gusto ko lang na isuko mo ang kustodya ni Marcos. Duke Zan. Para sa kustodya ng bata, hindi mo lang sinupil ang pamilya Luo. Pati nanay ko na may sakit. Tinakot mo pa. Wala kang puso. Nagmamagaling ka. Ate, bumili si na Marcus at Tot ng mga bagong damit. Ang bait. Kuya, ikaw, sinusundan mo ba ako? Kung hindi kita sinundan, paano ko malalaman na kayong dalawa ay nagliliwaliw ng magkasama? Kuya, pakiusap ko, patawarin mo na si Hana. Mahina siyang babae. Bakit kailangan mo maging malupit? Pag uwi ko, ako ang bahala sa'yo. Kuya, masarap saktan ng asawa sa una, pero ang suyuin siya ulit ay parang impyerno. Anong ginagawa mo dito? Nako, hindi pwedeng malaman niya ito. Magkambal sina Marcus at Harry. Sumama ka kay Daddy. Huwag mong kunin ang kapatid ko. Anak ko siya, kailangan ko siyang kunin. At ikaw, hanapin mo ang mommy mo. Hanahlo, ito yung anak mo sa ibang lalaki, di ba? HMP, ayoko sa'yo. Hindi, ikaw na batang babae. Bakit palagi kang galit? Tuwing nakikita mo ako, wala naman akong ginawa sa'yo. Serena Zan, bilisan mong umuwi. Taksil ka. Kinuha ni Duke Zan si Marcos. Dapat mabilis kong kunin si Ha. Nasa akin ang anak mo. Kung gusto mong mabuhay siya, magdala ng pera para sa pantubos. 100 milyon. Kapag kulang kahit piso, papatayin ko. Mali ang tinawagan mo. Naku, Hoy Marcos. Scam lang yung tawag. Wala naman talagang hostage. gusto kong hanapin si mommy. Hindi, umupo ka lang. Serena, nawawala si Harry ko. Anong nangyari? Tumawag ako kay Harry, pero narinig ko siyang humihingi ng tulong. Siguro nakidnap siya ng mga trafficker. Kasalanan lahat ng kapatid ko. Kung hindi nakita ng kapatid ko, sina Marcus, sana kinuha niya sa kindergarten, si Harry. Anong gagawin ko, Serena? Gawin natin ito. Pumasok muna tayo at maghintay kapag humingi ng pera. Kaya kung tugunan ang demanda, kung hindi natin masolusyonan, hahanapin natin kapatid ko. Tara na. Nanay. Anak mo, ang ninakaw, di ba? Opo, ninakaw ang anak kong lalaki. Ang batang yon, ipinanganak ba siya bago? O pagkatapos? Tayo ikinasal. Kuya, basta hindi siya nagdaya nung kinasal kayo. Patunay na si Mrs. ay hindi masamang babae. Tumahimik ka. Babaeng nakapag-asawa ng 3 beses at nanganak ng 3 anak. Karapat dapat pang kahabagat. Anong tinitingnan mo? Lahat to dahil sa'yo. Ikaw ang may kasalanan nito, kaya ninakaw ang bata. Pinakamalaking pagkakamali ko ay mahulog sa'yo. Kung mababalik lang ang panahon. Sana hindi kita nakilala. Hanahlo, ako pa ang sinisisi mo. Kuya, paano mo tratuhin si Mrs. nang ganito, balang araw? Pagsisisihan mo to. Ang pinagsisisihan ko ay pinapasok ko ang babaeng ito sa bahay ko. Manang, bakit hindi sabihin kay kuya ang totoong pagkatao ni... Hindi, gusto kong maghintay pa ng kaunti. Halika rito. Kuya, sina Harry at Tom ay parehong anak mo. Kapag dumating ang araw na malaman mo ang katotohanan, magdaramdam ka ng lubos. Tatay, iligtas mo si Harry. Huwag kang mabahala, naiulat ko na sa pulis, may darating na, tagapagligtas ni Harry. Bumalik muna tayo sa kwarto. Bakit mo sinabi sa pulis? Hindi mo ba alam na ang pag-ulat ay mapanganib sa bihag? Kawawa ka naman. Kung hindi ka mag-ulat, hihintayin mo lang siyang mapugto.
Hanahlo. Pangahas mong hinampas. Dahil karapat-dapat ka. Ilipat ang pera sa aking account. Magkano ang kailangan mo? 200 milyon. $100 milyon lang ang meron ako. Kulang pa ng $100 milyon. Ano ang gagawin ko? Ginoong Zan. Maaari mo ba akong pahiraman? Kanina, hindi ba't nagpapakatapang ka? Nakikiusap ako. Gusto mong pahiramin kita? CJ. Lumuhod ka, makiusap ka. Pare, $200 milyon lang ito. Ito'y utang mo sa akin. Pwede ba? Wala ka dito, umalis ka. Pare, akala mo tinutulungan ko siya. Sa totoo lang, tinutulungan kita. Ginoong Zan. Buhay ko si Harry. Walang dapat magkamali. Nagmamakaawa ako. Pahiramin mo ako ng 200 milyon. Tulungan mo ako sa krisis na ito. Kuya, 200 milyon sa iyo ay maliit na halaga. Kahit maliit na halaga, bakit ko siya tutulungan? Kuya, alam mo ba, si Harry pala. Bakit hindi pa naipapadala ang pera hanggang ngayon? Gusto nyo bang iwanan na ang batang ito? Ipapadala ko na agad ang pera. Pakiusap, huwag niyong saktan ang bata. Binibigyan ko kayo ng 5 minuto. Magpadala na kayo ng 200 milyon dito. Kung hindi, papatayin namin siya. Panginoong Zan, nakikiusap ako sa pahiramin niyo ako ng pera. Pwede ba? Nagmamakaawa ako. Manugang, bakit hindi natin sabihin ang totoo? Basta ligtas si Harry at walang sugat. Handang-handa ako tiisin ang sakit ng pagkawala niya. Kuya, alam mo ba na kung makita mo si Harry, kahit 200 milyon o 2 bilyon man, ibibigay mo pa rin nang walang reklamo. Serena Jan. Bakit naman, tutulungan ko ang anak ng babaeng ito, gagastos ng 2 bilyon? Alam mo ba, kung gaano ko siya kinamumuhiya? Duke Zan. Si Harry ay talaga. Kamusta? Si Miss Hanaluo po ba ito? Ang anak ninyo ay ligtas nang nailigtas. Papunta na kami para sunduin siya. Totoo ba? Pwede. Kubang marinig ang kanyang boses. Nanay, iniligtas ako ng mga pulis. Uuwi na ako agad. Uwi na ako agad para samahan ka. Hipag, nailigtas na si Harry. Serena, pwede pa ba tumulong sa akin? Hipag, huwag kayong mag-alala. Tutuperin ko ang pangako ko. Anong uri ng lihim ang tinatago ninyo sa akin? Walang lihim. Yung hari na binanggit mo, ano ang kanyang pagkakakilala? Kasi, kinilala ko ang anak ng hipag ko bilang aking inaanak. Sana ay isipin mo ang pakiusap ko na bigyan ng mga kidnapper. Pero ngayon, hindi na kailangan. Nakalilito ito. Harry, salamat sa Diyos, ligtas kang nakauwi. Nanay, patawad. Nag-aalala kayo dahil sa sakit. Ay ho, buti naman at ligtas ka. Manugang, hindi mo ako sisisihin, di ba? Muntik ko na. Maibunyag ang tunay na pagkatao ni Harry kanina lang. Anong pinagsasabi mo? Paano kita masisisi? Nasa peligro ang sitwasyon. Basta si Harry ay ligtas at buhay. Wala nang iba. Ang mahalaga sa kin. Buti na lang ang pulis ang sumagip kay Harry. Kung hindi, kapag nalaman ng kapatid ko ang katotohanan, sigurado makikipag-away para kay Harry. Sa lakas at impluensya. Wala siyang kalaban. Sa yaman naman, bilyonaryong siya. Paano ako? Makikipagsabayan sa kanya? Manugang, huwag kang mag-alala. Patuloy akong maghahanap ng paraan para malinlang ang kapatid ko, para hindi niya malaman ang totoo. Serena. Salamat. Hindi ko alam, kumusta na si Harry? Gusto ko nang bumalik kay Mommy, para makita si Harry. Gusto mo bang makita si Mommy? Opo. Kaya ikaw Daddy, ay ihahatid ka kay Hanahlo. Mabuti na lang, gusto ko ring makita, yang Harry na yan, ano ba talaga siya? Tara na. Ginoong Zan, bakit ka nandito sa bahay ko? Bakit hindi? Dinala ko ang anak ko, para bisitahin ka, hindi ka ba masaya? Naman. Siyempre masaya ako. Nasaan ang anak mo? Anak ko, di ba katabi mo siya? Yung batang, anak mo, sa ibang lalaki, si Harry. Siya ay
Naglaro sa labas. CJ. Maghihintay ako dito hanggang sa bumalik siya. Gusto kong malaman kung ano ang lihim kay Hari na ito. Tatay, gutom na ako. Hanahlo, huwag kayong magalit kung kakain kami ng anak ko ng murang siomay, hindi ba? Kung gusto ninyo, manatili kayo. Tatay, ang siomay ni Mommy, hindi man mahal, pero masarap ito. Kuya Marcus, masamang tao siya. Lagi niyang inaapi si Mom. Huwag niyo siyang sabihan tungkol kay Mommy. Ano ang pangalan mo? Hindi ko sasabihin. Ako si Zoluo. Ang cute mo. Katulad ng mommy mo, maingay. Mommy, may masamang sinabi si Tio tungkol sa'yo. Huwag mo siyang pansinin. Wala namang mabuti ang lumalabas sa bibig niya. Hanahlo, Ginoong Zan, oras na para kumain. Si Mommy ang gumawa ng paborito mong siomay. salamat mommy. Mommy, namimiss ko na si Kuya. Bakit hindi pa siya umuwi? Nandito ako para makita ang anak mo. Anak mong si Harry, nasaan siya? Nan, nasa, siya sa ama niya. Ama niya, Dating asawa. babaeng nagloloko. Ginoong Zan, hindi mo ako mahal, kaya ayaw mong payagan ang ibang magmahal sa akin. Hindi ko pinagbabawal. Nakakadiri lang para sa akin. Ginoong Zan, kapag kumain ka mula sa iba, nasa awa ka nila. Kapag kumuha ka sa kanila, may utang ka sa kanila. Kumakain ka ng aking pagkain, kaya mag-ingat ka sa iyong pananalita. Panatilihing malinis. Ano? Ikaw mismo ang gumawa nito. Natatakot ka ba sa sasabihin ng iba? Ikaw, Daddy, huwag kang makipagtalo kay mommy. Masamang tiyuhin. Huwag mong saktan si Mommy. Mommy, makinig ka sa kanya. Tatay, gusto ko si Tommy. Pwede ba dalhin si Tommy sa bahay? Kung papayagan ng kanyang guardian. Wala akong tutol. Tommy, gusto mo bang umuwi kasama si Kuya Marcos? Ayoko umalis. Gusto ko si Kuya Marcus na tumira sa bahay namin. Hindi pwede. Tatay, gusto kong manatili sa bahay ni mommy ngayong gabi. CJ, sunduin kita bukas ni Daddy. Hanahlo, mas mabuting gawin mo agad ito. Isuko ang kustodiya kay Marcus Zan. Kung hindi, panagutan mo ang consequences. Mommy, ayaw ko sa tito na ito. Tommy siya ang daddy mo. Pero lagi niya iniinis si Mommy. Kung si Daddy at mommy ay magpapakasal ulit, ang galing no. Ayaw na ayaw sa akin ang daddy mo. Hindi niya ako pakakasalan. Totoo yan. Si Zane yan lang gusto ni Daddy. Ayaw niya sa ibang babae. Gusto pa ba ng daddy mo? Kay Zenya, Kapag umiinom si Daddy, binabanggit niya ang pangalan nito. maghahanap ako ng pagkakataon para sabihin ang totoo. Baka maniwala siya. Ano ng problema, tatay? Anak, nakapirma na ba si Hana Luo sa kasunduan ng pagpapakawala ng pagkupkop? Nais kong i-anunsyo ang bagay na ito. Tatay. Nais kong maghintay hanggang makuha ang kasunduan sa diborsyo bago magdaos ng press conference. Pagkupkop lang naman, di ba? Bigyan mo ng pera. At sapat na yun. Pero si Hana, ayaw na niya ng pera ngayon. Ang gusto niya ay ang anak. Ayaw niya ng pera? Matatag ang loob. Pero anong laban niya? Sa pamilya nating Zon, Gusto ko rin malaman. matagal na panahon na, mula nang huli kong makita ang apo. Sabihan mo si Marquez, na dadalaw si Lolo bukas. Sige, tatay. Hello, Hanahlo, gusto bumisita ng tatay ko kay Marcus Zan bukas. Ngayong araw, dapat ibalik mo na si Marcus Zan. nakuha na. Marcos, ang lolo mo ay dadalaw sa beach villa, kaya isasama kita, pabalik kay dad, mamayang hapon. Inay, ang lolo ni Marquez, ay lolo ko rin, di ba? Inay, hindi ko pa nakikilala si Lolo. Pwede ba akong pumunta kay Daddy para makilala si Lolo imbes na si Marquez? Kailangan nating tanungin ang opinyon ni Marcos. Inay, payagan si Harry na makilala si Lolo. CJ, kaya mamayang hapon, isasama ko si Harry. Lolo, hoy. Anak, bakit mo ba? Masyadong excited kay Lolo ngayon. Halika, dalhin mo ang ampon ng apo ko. Hoy, sa iyo lahat ito. Marquez,
Ang ampo na binigay ni Lolo sa'yo, kunin mo na agad. Lolo, ayaw ko ng ampaw mo. Hoy! Alam mo ba ang ibig sabihin? Kapag binigyan ka ni Lolo ng ampaw, binigyan ako ni Lolo ng perang ito, hindi ko na kailangang magpakahirap pa. Pwede akong manirahan sa mansyon, bumili ng mamahaling sasakyan, at gawin anumang gusto ko. Oo. Kung alam mo naman pala, bakit hindi mo tanggapin ng pera? Hindi pwedeng basta ko lang tanggapin ang regalo mula sa iba. Bakit? Itinuro sa akin ni Tat na ang pagiging tao, dapat matutong maging matatag at hindi umaasa sa iba. Kung gusto mong magkaroon ng magandang buhay, kailangan mong paghirapan gamit ang sariling kamay. Duke, maayos ang pagpapalaki mo sa anak mo. Maayos ang turo ni tatay sa akin. Marquez, kailangan naming mag-usap ng daddy mo at ako. Maglaro ka muna mag-isa. Hoy! Hoy, Duke, kamusta na kalagayan ni Marquez nitong huli? Mula nang dumating, si Hana Lo, parang mas naging masigla at masayahin siya. Gaano ba kahalaga si Hana Luo kay Marquez? Siguro ito na, ang dakilang pagmamahal ng isang ina. Kung ganun nga, naisip mo na ba, napakasalan muli si Hana Luo? Hindi. Ikaw, hindi mo makakalimutan. Si Zane yan, di ba? Siya ang kabiyak ng puso ko. Paano ko siya makakalimutan? Wala na ang nasawi. Hindi pwedeng habang buhay, mong mamuhay sa lungkot ng pagkawala niya. Hay nako, noong una, narinig kong, papakasalan mo raw ang dalaga mula sa angka ng bay. Totoo ba? Una kong nais na humanap ng mag-aalaga kay Marcos. Pero si Marcos, ayaw na ayaw sa ganitong plano. Ang pakakasal mo bay, para lang sa kapakanan ng anak mo, di mas mabuti pang, makipagkasundo ka kay Hana Luo. Kay, nagpakasal na ulit siya. Ha? Ang aking, mahal na po, Ako ang bahala sa pagpapalaki sa kanya. may panahon ka ba? Anong nangyayari sa taas? Hoy, Duke, tingnan mo nga. CJ. Marcos. Sabihin mo sa tatay kung ano ng problema. Ang dami mong sinira. Milyon-milyon siguro ang halaga, di ba? Ayusin mo ang gulo mo. Parang galit na galit si Daddy. Si Daddy Bay, ayaw na sa akin. Binata, nawawala ang batang binata. Anong sinabi mo? Baka naman siya eh. Pumunta kay Hanalo. Halo, ang numerong iyong tinawagan ay pansamantalang hindi maabot. Subukan muli mamaya. Harry, hindi ka ba? Pumunta kay tatay kanina? Bakit mag-isa kang umuwi? Nay, parang, ayaw na niya sa akin. Anong nangyari? Bakit ganyan? Nabasag ko kasi, yung pyesa ni Marquez na porcelana. Galit na galit si tatay. Pinaglinis ako ng kwarto. Ano ba nang ginawa ni Duke Zan? Wala na ba siyang pagmamahal sa akin? Harry, dumalaw ka kay tatay. Bilang si Marcos, di ba? Opo, akala kasi, ni tatay si Marquez, ang may basag ng porcelana. Para sa kanya, si Marquez ang pinaparusahan, hindi ikaw ang target. So hindi, siya galit sa akin? Siyempre, mas strict lang si tatay sa inyo, pero mahal na mahal. Kanya, tulad ko, alam mo, sobrang mahal kanya. Gets ko, Nay. Paglaki ko, babayaran ko. Yung nasirang gamit, pwede mo sabihin sa kanya? CJ, sasabihin ko, kay tatay. Sagot na ako sa pinto. Anak mo si Marcos. Nagkataon lang, nabasag niya. Grabe naman parusa. Kung hindi siya parurusahan, hindi siya matututo. Sobrang higpit mo naman. Si Marcos ay isang batang lalaki. Kapag nagkamali siya, kailangan niyang panagutan. Pero ikaw, sinisiraan mo kami sa isa't isa. May masamang balak. Sa paningin mo, ako'y isang gulo lamang, taong nanggugulo. Di ba? Ayokong makipagtalos kung hindi mo kayang alagaan si Marcos. Ibigay mo sa akin ang pag-aalaga sa kanya. Hindi maaari. Sumama ka sa tatay mo. Tatay, gusto kong manatili kay Mommy. Narinig mo ba iyon, Master Zan? Ayaw sumama sa'yo ng bata. Marcus, kung sasama ka sa tatay mo, papaupahan ko si Hanahlo bilang yaya natin. Kasama si Tommy. Mukha ba akong isang yaya? Kung talagang mahalaga sa'yo ang mga bata, hindi mo dapat sinabi.
Wala kang karapatan na pigilan ang desisyon ko. Kung titirahin mo ako, isang yaya lang, ang tungkulin kong turuan ang mga bata ay babawian ng saysay. Ikaw na probinsyana, ay hindi karapat-dapat magturo sa mga anak ko. Pwedeng tumira ako sa Zan. Bilang nanay, para alagaan si Marcos sa pang-araw-araw at magbayad ng upa. Kung alam mo lang, ang upa sa Haitian Villa, hindi mo sasabihin ang kalokohan mong ito. Ginoong Zan, magpresyo ka. 100,000 kada buwan, kaya mo ba? 100,000. Sa isang kwarto? CJ, pwedeng utang muna ng konti. Kapag nakapagtrabaho na, babayaran kita. CJ, 3% na interest. Mandurugas ka. Ano ang sinabi? Mabait si Master Zan. Pasasalamatan kita ng maaga. Bukas na ako lilipat. Paumanhin sa abala, Master Zan. Maghanda po kayo ng kwarto para sa akin. Pupunta si inay para alagaan ka sa bahay bukas. Sumama ka kay tatay. Inay, ayoko pong umalis. Master Zan, sandali lang po. Kailangan kong kausapin si Marcos para kumbinsihin siya. Ayaw umalis ni Harry, kasama ni Itay. Gusto mo bang umuwi, kasama niya? Mabuting bata. Tatay. Hindi ka galit kay tatay, di ba? Bakit ako magagalit kay tatay? Mabuti, alis na tayo. Tatay, ano ng problema? Bakit iba ang suot mong damit kumpara sa kanina? Minsan si Marcos, tumutuloy sa bahay ko, kaya bumili ako ng mga damit pang palit niya. May problema ba? Wala. Kung walang problema, sunduin mo na, si Marcos. Bakit ba ang bilis mong paalisin ako? Nagsisisi ka ba? Anong kalokohan to? Ayoko lang maistorb, tulog ni Harry. Tungkol naman sa Harry mo. Hindi ko pa siya nakikita. Tulog na siya. Sakto. Ipakilala mo siya sa akin. Sabihin ko na tulog na siya. Hindi ko guguluhin siya. Gusto ko lang siyang makita. Hoy, di ka pwedeng pumunta. Bakit di ko siya makita? May sikreto ba siyang di niya mabubunyat? Tatay, inaantok na ako. Uwi na ako para matulog. Sige, umuwi muna tayo. Nay, umalis na ba si Itay? Anak, bakit ayaw sumama kay Itay? Galit ka pa ba sa kanya? Nagkamali ako kanina. Natatakot ako kay Itay. Batang pasaway. Tatay. Siya si Harry. Master Zan, Si Hannah Lo. Kaya nanganak ka ng kambal para sa akin. Kuya, alam mo ba, pag nakilala mo si Harry, kahit 100,000,000 o 20 bilyon, ay handa kang ibigay. Pangahas ka. Bakit mo kinuha ang anak? anak ko rin siya. Paano naging pagnanakaw yon? Harry. Tatay. Harry. Kasalanan ko ito. Hindi ko alam. Ang pag-iral mo noon, ako ang nagkulang sa responsibilidad ng isang ama. Tiyak na babawi ako sa iyo sa hinaharap. Tatay, matagal na namin. Kayong nakasama. Lolo, hoy. Bakit ang saya-saya mo kay Lolo ngayon? Marcus, ano nang nangyari sa'yo? Nagpapakit ka ba? Tatay, alam ko, ikaw ang pinakamabuti. Kahit anong hilingin ko, papayag ka, di ba? Kaya si Marcus, nakakaiba noon, hindi dahil sa split personality kundi. Dahil ba nagpalit kayo ng Oo. yung masigla at magiliw na bata noon? Si Harry, di ba? Hannah Lo. Nagpapasalamat ako sa'yo sa pagluwal mo ng kambal para sa akin. Pero tungkol sa pagpapalaki sa mga bata, ako ang dapat manalo. Tatay, pumili ka. Sa amin ni Marquez, ang sasama sa'yo. Pero yung isa, ay dapat manatili kay Mommy. Harry, bilang magkapatid, dapat kayong magkasamang lumaki.
Papa, huwag niyo pong hayaan kaming dalawa ni Mama ay maghiwalay. Ginoong Zan, ibalik po niyo sa akin si Harry, gusto mo bang humiwalay kay Papa? Papa, pwede po ba kayong magpakasal muli kay Mama? Sa ganito, hindi kayo mawawalan. Kahit ako o si Marquez, walang mawawala sa amin. Hana, ano sa palagay mo? Para hindi ako magmukhang masama, sa harap ng mga bata, ipinapasa mo lang sa akin. Ang problemang ito, Hinihingi ko ang payo nyo. Ginoong Zan, 5 taon na ang nakalipas. Kusang ko pong binigay ang pagpapalaki sa anak ko. Hindi na maulit. Ang lahi ng pamilya Zan. Walang dapat mawala kahit isa. Papa, hindi ba't pinayagan nyo si Mama na umuwi para alagaan ako? CJ. Hanahlo. Dalhin mo ang anak mong baba sa bahay ko bukas para mag-alaga sa 2 kong anak. Kung gusto mong kumain ng Chinese, ikaw ang bumili ng sangka. Nandyan lang sa kabilang kalsada. 15 minutong lakad. Pagluluto na ba ang paggawa ng pansit? Nagsasabing marunong kang magluto. Ngayon ipapakita ang tunay na pagluluto. Handa ka na bang mamangha? Harry Tommy Marcos, subukan mo tong pansit. Tommy, hindi ka ba mahilig sa pansit? Opo. Wow! Pizza pala ito. Isang pizza na puno ng iba't ibang toppings. Dapat kinain ng pagkain. Ma, pwede ko bang ipamahagi kay Daddy? Siyempre naman, kung gusto niyang kainin. Daddy, tikman mo. Si Mommy ang gumawa ng pizza. Iba sa mga nabibili sa labas. Talagang ibang-iba. Sobrang sarap talaga. Kumusta? Pasado naman. Master Zan, masarap ba ang pizza? Hindi naman. Basta kinain mo na, kaya dapat magbayad ka. 1,000. Sinusamantala mo ang sitwasyon. Master Zan, kapitalista ka talaga. Dapat maintindihan mo, presyo sa merkado, depende sa supply at demand. Ang pizza ko, walang katulad sa buong mundo, at konti lang ang stock. Hindi naman labis ang 1,000 na presyo, di ba? Magaling ka pala sa ekonomiya. Hanahlo, linisin mo rin ang akin. Bakit? Hindi ako yaya mo. Ano man ang lutuin mo sa susunod, kakainin ko. Bibigyan din kita ng kompensasyon, 20,000 kada buwan. Kasama na ang pahinga mo. Deal. You. Ano nang nangyari? Natatakot ako. Huwag kang matakot. Nandito si Mommy. Iproprotekta kita. Halika. Hanahlo, bakit ka nasa kwarto ni Marcus Zan? Huwag mo akong paghinalaan na parang magnanakaw. Nagkaroon siya ng bangungot kagabi. Ikaw ang ama, hindi mo ba narinig iyon? Magluto ka na. Bakit nagkabangungot na naman? May iniisip ka ba? Daddy, iiwan ba tayo ni Mommy? Hanggat ayaw mo, hindi ka nila iiwan. Ang labis na pagkain ng pritong pagkain ay maaaring makasama sa kalusugan ng mga bata. Sa hinaharap ang walang ingat na almusal, ayokong makita muli. Ginoong Zan. Toyo at pritong bicho-bicho ay tradisyonal at masustansyang kombinasyon, masarap at mura. Bakit hindi natin ito kainin? Hanahlo, huwag mong kalimutan, ako ang employer mo, may karapatan akong magtakda ng mga bagay na hindi mo dapat gawin. Tito, kung ayaw mong kumain, edi huwag. Walang pipilit sa iyo.
Sinabi ba ng mommy mo na huwag magsalita habang kumakain at matulog ng tahimik? Eh bakit ikaw, Tito, laging nagsasalita? Naasikaso ko na ang bagong kindergarten ni na Marcus at Harry. Alanan, magkano ang tuition fee, bagamat pagpapalaki ng mga anak? Ay ating responsibilidad dahil alam kong medyo kapos ka sa pera. Maaari kitang alisan ng mga tungkol sa mga bata. Para sa matrikula, hahatiin natin ito sa kalahati. Huwag kang mag-alala, kahit na kailangan kong magbenta ng bato o ng dugo ko, hindi kita hahayaan. Naalisin ang aking obligasyon na suportahan ang mga bata. Kung ganoon, ang matrikula ay 1 milyon, ibigay mo na. Ang mahal naman. Isang bata ay 1 milyon, 2 bata ay 2 milyon. Maghahati tayo, walang problema, di ba? Pero, napakaraming kindergarten. Bakit kailangan mong pumili ng isa na napakamahal? Ang mahal ay hindi nangangahulugang maganda. Huwag kang magdahilan para sa iyong kakulangan. CJ, aalamin ko ang matrikula. Pero, pwede ba akong paboran? Pahintulutan mo si Tom at si Harry na pumasok sa parehong kindergarten. Ang mga bata na hindi residente ng C. Riley Villa ay hindi maaaring pumasok sa kindergarten ng komunidad. Master Zan, please. Kahit napapasukin mo si Tommy sa Haitian Kindergarten. Paano naman ang matrikula niya? Kailangan mo pa ring humiram sa akin. Kailangan mo lang humanap ng paraan para ma-enroll si Tom sa kindergarten. Para sa matrikula, maghahanap ako ng paraan para makuha ito. CJ, gusto kong makita kung anong paraan ang maiisip mo. Ang ganda-ganda mo ngayon, bunso. Salamat kuya. Ito yung batang ito, ang cute-cute. Totoong kaiga-iga, pero kaming dalawa, hindi talaga magkasundo. Kung makakasama ko siya, araw-araw, hindi ko alam kung ilang taon ang mababawas sa buhay ko sa inis. Tito, Mukhang ang pagkakaroon ng anak na ganyan ay katumbas ng pag-ikli ng ilang taon sa buhay ay hindi problema. Nandito ka ngayon para manghiram ng pera sa akin, di ba? Bakit hindi mo na lang diretsuhin ang paghingi? Gamitin ang bata para makamit ang hangarin mo, walang hiya ka talaga. Tara na, kailangan na nating pumasok. Para sa matrikula ni Tommy, huwag kang mag-alala, ang kanyang tuition, ako ang sasagot. Ang matrikula ng anak ko, hindi mo kailangang intindihin. kuya, may natuklasan ako na napakakakaiba. Yeah, sabihin mo. Inimbestigahan ko lahat ng record ni Hana Lu mula nang siya'y isilang hanggang ngayon. Ngunit, ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya ay hanggang 7 taon na ang nakalipas. 7 taon na ang nakalipas. Taon ng aksidente ni Zane. Oo, nalaman ko rin na 7 taon din ang nakaraan ay naaksidente rin si Hana Luo sa eksaktong oras at lugar ng aksidente ni Zane. Ano? Napakalaking pagkakataon. Oo nga. Sa tingin ko'y hindi pangkaraniwan ito, at saka, hindi mo ba napapansin, ang pag-uugali ni Hana Luo ay nagiging parang katulad na ni Ate Zane. Sa palagay mo, posible kaya? Ano ang gusto mong ipahiwati? Napanood mo na ba ang time travel movies? Lanan, Hinala ko, si Hana Luo ay namatay sa aksidenteng iyon, at ang kasalukuyang Hana Luo ay may kaluluwa ni Serena, ang naninirahan sa kanyang katawan. Serena, tumigil sa paggawas, walang basising akusasyong. Paano maaaring hanahlo, ihambing kay Zane? Siya ay puno ng kasinungalingan at vulgarity. Ngunit ngayon Hana Luo ay isang eksperto sa pinakamataas na teknolohi. Maaari din niyang gumawa ng mga pagbabago sa makeup. Ito ay mga kasanayan na kapatid na si Zane. Bukod dito. Tumigil sa matalo sa paligid ng Bosch, si Tommy Ayode. At anak ni Hana Luo. Bumalik pagkatapos Hana ay nagdadalantas. Triplets. At Tom ay ang pinakabatang kapatid na babae ng triplets. Ano? Bakit hindi ka sabihin sa akin tungkol dito, mas maaga? Dahil ako ay nag-aalala kay labanan ni Hana Luo para sa mga bata. Ngayon, pagkatapos kong isinaagsa, si Sister Zane, hinahangaw kong sabihin sa iyo. Pagkatapos kong si Zane. Lahat ng mga taon na ito, ang mga bagay na ginawa ko sa kanya. Masyadong malungkot. Ito ay napakahirap, ngunit ang kanyang pag-ibig para sa hindi nagbago, kapatid. Siya ay naghihintay sa iyo. Ito ay iyo, pagkalamig at pagtanggi, na ginawa niya natakot na lumipat paso. Ngayon, ito ay iyo, oras upang gawin ito sa kana.
Hanahlo. Maaari kang Zane. Zane. Ginoong Zan. May iba pa akong gagawin. Aalis na ako. Sige, ingat ka. Tumigil ka dyan. Ikaw ba si Zenya? Ginoong Zan, anong pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan. Nagpapanggap ka pa rin. Nung tinawag kong pangalan mo kanina, umikot ka. Ako. Sabihin mo sa akin. Ikaw ba si Zenya? Kung sasabihin, ako si Zainyan. Paniniwalaan mo ba? Noong una, hindi ako maniniwala. Pero habang ikaw ay nagiging katulad niya, naniniwala na ako. Maniniwala ka man o hindi. Ang totoo, ako ngayon ay si Hanahlo. Kahit sino ka man, ang katauhan mo, mula simula hanggang katapusan, ikaw lang ang mahal ko. Zan yan. Eh bakit hindi? Sinabi agad sakit. Akala ko, hindi ka maniniwala sa konsepto ng muling pagsila, kaya hindi ako naglakas loob na ibunyag ang tunay kong pagkat... Pasensya na. Hinabol mo pa ako, pinalayas ako, at nakipag-agawan sa akin para sa anak natin. Ayaw mo rin sa aking anak na babae. Humihingi ako ng tawad. Ang katigasan ng ulo ko, ang dahilan kung bakit nasayang, ang maraming pagkakataon. Dahil din sa akin, kaya nagulantang ka, at nasangkot din ang mga bata. Paumanhin. Masamang tao ka. Inaapi mo na naman si Mom. Sasampalin kita. Sampailan kita. Tommy. Mommy. Tommy, huwag kang matakot. Ako si Daddy. Tommy, tawagin mo na si Dad. Ayaw ko siyang tawaging daddy. Baka kunin niya ako. Kay mommy. Hindi niya gagawin yan. Pakakasalan ko si Mommy. Ang dalawa mong kapatid ay hindi na muling magpapaalam sa'yo. Ang pamilya nating 5 ay magkakasama habang buhay. Okay. Sige. Okay. Yehey! Si Daddy at Mommy, magpapakasal na rin. Ang pamilya natin, hindi na muli pang magkakawatak-watak.